In this video, we will be reviewing Flip Top Isabuhay 2024, one of the most talked about battle right now, EJ Power versus Romano. They say that this one's so intense. Let's go. I just want to give a huge shout out to everyone been requesting, been commenting, and been supporting us on our content. Love you all, guys. Let's go. Ito si Romano, pinili niya ba una si EJ Power, tournament battle to, tig 2 minuto dapat, pakinggan natin unang banat, unang versikulo 12, EJ Power. Ang pagbabalik ni alias Pogi laban kay Romano. Huwag kang feeling hero, bro. Pinakamagaling daw sa 3GS at malulupit bersikulo. Sobrang aktibo. May laban next week. Talagang perpektong idolo. May naalala tuloy ako. Ganyan na ganyan si Poison nung 7-0 ko. Flip top game! Isa pa game! Nag-improve daw si Romano. Mula nung nag-comeback sa flip top, agresibo na lalo. Nang babangga ng balikat. Grabe yung mata kung mandilat. Yung panga nakabirat. Mga tanga, hindi yan improvement. Ang tawag dyan, relapse. Kasi ang tao, pag inubo, ang hinahanap, tuseran. Etong si Gago, pag inubo, ang hinahanap, tuteran. Maawa ka naman sa sarili mo. Tigilan mo na yung kakagamit, please. Kakabato mo, mukha ka nang nagdadialysis. Feeling nasa Counter-Strike to pag nakaranas ng gamit. Sure win na ako tang ina. Shabombs has been planted. Etong adik pag minarket, dedo sa entrapment. Laging off yung mindset, abnormal at retarded. Dapat bugbugin at untugin yung ulo mong one-sided. Nang sa ganun itong crackhead maging ganap na open-minded. Isa ang ampaw, butaw at makatang bano. Sana lang wag niya akong daanin sa tangkad. Baka hindi ko matansya to. Ang laki-laki mong tao, wala kang silbi. Tingin nyo mamamama ako? Para alam palpak na dermatologist, hindi ako magpapabata sa'yo. Kaya mo lang mamain yung mga walang kalaban-laban, wag ka nang tumanggi pa. Namimisikal na nga pag bumabanat apa-akupal, di ba? Tapang-tapangan lang yan, kunwari walang habas kung magsiga. Pero pag pinalagan mo na yung angas, umiiyak agad ang putang ina. Kaya pansinin nyo, kung sa round 1, siya'y sagad-sagaran magyabang, pustahan round 2 at round 3, magiging nonchalant na yan. Gusto mong maipagbardagulan? Yan ba yung gusto mong tagpo? Nakipagbakbakan na ako sa buhangin, ano pang silbi ng hampas lupang to? Sisigaw-sigawan mo ako sa tenga? Sige lang, subukan mo, dahil pag inatake ako ngayon ng PTSD, ang magpa-flashback buhay mo! Gusto mo akong pagtripan? Ano ka, nahihibang? Tingnan natin kung kaya mong takutin yung tao na alam kung ano yung nasa loob ng Area 51. Eto na pala yung pinangingilagan. Magaling lang sa pisikalan. Para lang makauga, babangga pa sa balikat ng kalaban. Pwes ibahin mo ko pag dumating na sa bakbakan. Mangangatog yung tuhod mo sa aking ipagsisigawan. Tatagos sa kaluluwa, bawat linyang bibitawan. Patunay lang na kayang-kaya kitang ugain nang hindi hinahawakan. Anong tingin mo? Nakakasindak na yung pagpadyak-padyak mo dyan sa sahig? Baka nakakalimutan mong pag ako ang pumadyak buong daigdig. Etong dating source, babagsak lang sa pagiging runner-up. Wala kang tulog, pues dito sa quarters, makakatikim ka ng power nap. Inaasar mo pa si Unico sa parking to? Kakahiya naman sa'yo. Ikaw nga may CDR king to. Magkapatid talaga kayo. Ang ina, parking to, CDR king to. Ba't ba ganyan yung mga banatan nyo? Naalala ko tuloy yung konkreto. Siguro tatay nyo si Badang, no? Bebentaan na sa tao kahit ganyan lang yung ipagrararap mo. Habang ako, obligadong manalo para mas maging kaabang-abang yung mga tagpo. Pagkat ako'y paramedic at sundalo, alam nyo na kung papasaan to. Andito na yung frontliner ng isa buhay, wag mong harangan yung daan ko. Tabi! Yay! Una banat, pakinggan natin! Yo!
Kalaban EJ Power! Ako'y di na magpipigil pa dyan. Hindi ko haharangan daan mo. Gago, diyang ililibing ka dyan. Tanginan to, puro siya buanggel lang. Oo, talaga gago, nagdadrugs ako. 24 oras. 24 oras, sarili ko binabantayan. Walang tulugan, ultimo si Kobe, kaya kong gwardyahan. Tanginan neto, puro siya bubars lang eh, no? Kaya hindi ito lulusot ngayon kung puro siya bubars lang dala. Ngayon, kaharap mo, 5'11", tignan ko kung may takas ka pa, tangina ka. Flip-top game! Pag siya daw ulul, sa akin di ka lulusot, madadaig ka pa. Di ka pa nga pumipiyok. Mayayanig ka na. Kasi tangina EJ Power, kalaban niya ulit isa sa 3G na hindi mang uubliga. Di ko kailangan ng may power, sapat na yung go signal para itumba kita, flip-top game. Sa pa game. Siya daw pantapat ni Arik sa matira mayaman. Palakpakan. Hatawin kaya kita ng gasol. Nagmamaalam, magaling. Tapos ka na mag-training camp sa gubat, pero ba't nagpapalakas ka pa rin? Tang inahoy! US Army na bading! Huwag kang piling, ganap ka ba? Kung lumabas ka lang ng pandemic, sa barracks pa lang, patay ka na! Ha? Sa barracks pa lang, patay ka na! Payo ko sa'yo, tol, paghirap ka na, mag-drugs ka din! Mag-drugs ka, tol! At Wait, I'm sorry. I know that this is not my style, pausing the video in the middle, pero napansin ko na this is the second time na pumapalag si EJ, no? Kanina, sumigaw si Romano dun sa tenga ni EJ, tapos umarap siya agad with the snappy look na talagang he's not allowing it to get into him. And ngayon, mapapansin nyo, hinahawakan siya ni Romano, but he disarms it, pero calmly, which is more more intense at mas nakakatakot for lack of better term, dahil siya kumbaga pinapaitan ni EJ Power dito yung composure niya. I'm sorry for pausing the video in the middle. Napansin ko lang twice na. So wow, this is really something. We're cooking up something here. at least yung tama, sarap pa. Hindi ka man mag-training ng ilang taon, talagang masasabi mong batak ka. Tangina, batak daw to sa training eh. Kaya pala ng gubat, grabe ka. Tinalo mong poison na masaya. Pakiramdam, happy ba? Ulul! Wala kang pamatay na skema, wag kang piling sanay ha? Wala tong takot, punyeta, sunod ko dito, waray pa. Mag-iisang dekada na ako sa flip-top. Pareho tayong pag-atake gamay na. Kung ikaw heart attack, ako cardiac, sigurado patay ka. Kaya putang ina-enigma. Anong match-up to, nakakaleche? Sundalo to, di ba? O dapat kalaban mo, rebelde. Nag-advance sa second round. Paano yung oras dinaya, yung lason pineste? Ginamitan ng military time, kaya mo nalagpasan yung 13. Ha? Tangina! Kaya magtawag ka. Patay kung ikaw lang re-responde kahit dumoble tapos ka. Yung 911 naging 911, putang inasabog siya. Kahit san ka man mapunta, mas tanyag ang Pilipino. Pare, hindi mo lang alam. Walang sinabi yung I shall return ni MacArthur sa I'm born to be fight ni Badang. Born to be... Makikita niyo, again, sorry, pero I'm loving this, not for the technicality of the pen game, pero I'm loving this because of the psychological warfare that is happening right in front of us. Sobrang, sobrang controlled nung demeanor at saka ng nuances ni Romano dito. Makita mo masking touch niya, very light and very harmless in such a way na talagang inaano niya lang. Alam mo yung parang napapaso. That's where I'm trying to get that. Wow, EJ Power is doing something in here na very effective, and I am loving it on the psychological standpoint. Be fight! Tangina, pero seryoso tol, paano kung magkagera ulit yung Pinas at Estados Unidos? Kapwa mo Pinoy, papatayin? Shhh! Mapupuno yan ng hikbe. Kaya mong makipagsabayan sa bayan, pero sa bayan mo hindi. Kaya kayong lahat, manda kayo. Makikipaggera tayo.
At ikaw, tawagin mo na yung mga sundalo niyong bading doon. Ganyan na ko umaksyon. Malahoncho lang pagkat kayang isangan buong batalyon. Sundalo na sa kampo, ikaw laping stock. Walang balang tumatama, tila warning shot. Iniwanan ating bayan para money swap. Patay ka sa pagtalikod, eto firing squad. Tangina! Kaya panis yung style mong nabubulok kung magsusubok, yan ay lulubog sa lalim. Tsaka manunuot, di mo malulunok ang mga susunod na kain. Tangina ka EJ, sa'yo na yung crowd. Pero wag kang proud, kasi ako'y mas tutunog pa nga rin. Kaya good luck na lang next round. Yun ay kung lulusot ka sa akin, tangina ka. Alright, let's talk about the first round. Grabe sobrang intense nito. Naiintindihan ko na why this one's most talked about. Kasi sabi nila ilang days pa lang daw to almost parang takeover niya na yung views ng Surgenio versus GL. And I checked na, oo nga, ilang mas naunang lumabas yon, ilang days pa lang to, and it's because of eto nga. So anyhow, let's talk about the first round ni EJ Power. These are the angles na nakita ko. Yung nag-style breakdown na kaagad siya, Shabu bars. Tapos kinall out niya aggressiveness kaagad ni Romano. Tapos the character assassination na kaagad siya right there. First round pa lang. These are the lines na para sa akin quotable. Okay? At least para sa akin top 3 to for this round. I know some of you guys might have more. I know some of you guys might have less. But these are the ones na nagustuhan ko. Actually, 4 pala ito kasi sobrang daming binato ni EJ. I'm not trying to be biased, pero let me just run through this, at least to me. Okay, ito yung number 1. Sabi niya, etong adik kapag minarket, dedo sa entrapment, laging off yung mindset, abnormal at retarded, dapat bugbugin at untugin yung ulo mong one-sided nang sa ganun itong crackhead maging ganap na open-minded. So, what I love about this is maganda yung progression ng lines. Supporting lines, smooth din yung pagkakatahi niya. Pag dinisect natin siya per line, bawat line tatayo siya on its own. In other words, may punto na siya on its own. Pero when you put together all this, just the way AJ Power did, it represents an entirely different thought or meaning. Ano sabi niya dito? Paano ko sinasabi magandang progression? Sabi niya, etong addict pag minarket, dedo sa entrapment. So it has a meaning on its own. Shabu agad yan, di ba? So, pag minarket, binenta yung addict. Pag binenta mo, yung addict, dedo sa entrapment. Ano ba nangyayari sa entrapment? Diba? Bentahan, minamarket, nahuhuli. So, binenta yung addict, minarket, binenta mo yung addict, nahuhuli sa entrapment. Dedo sa entrapment. It has a thought on its own. Okay, susunod. Laging off yung mindset. Abnormal at retarded. Dapat bugbugin at untugin yung ulo mong one-sided. Ano ba yung abnormal at retarded? Sabi niya, laging off yung mindset. Tapos yung isa dito, yung ulo mo one-sided kasi daw yung mga tao that are diagnosed na meron siguro Down syndrome, abnormal, retarded, in general, I'm not trying to be politically correct. Yung mga taong to is clinically, describe sila as there's only a certain faculty. Ibig sabihin, isang part lang or certain part lang ng utak nila yung gumagana. Yung other parts are not normal at hindi gumagana. Kaya sabi niya dito, laging off yung mindset, ulo mong one-sided. Off yung mindset, ibig sabihin, naka-turn off yung other faculties ng brain, one-sided. Ibig sabihin, isang parte lang ng utak yung gumagana, which has to do with abnormal and retarded. Dahil ganun nga, clinically, yung description ng mga tao that are diagnosed with that, yung retarded at abnormal. Ito yung bugbugin at untugin yung ulam mong one-sided. Bakit? Normally, yung mga taong, di ba, nagkakaroon ng problem sa pag-iisip, dahil sa bugbog, trauma, or sa untog, di ba? Pag baby pa lang, pinanganak naman na normal, na bitawan, nahulog, or accidents happen, na untog, na baldog yung ulo, ano nangyayari? Di ba, nagiging retarded, nagiging abnormal. So, ang ganda, di ba? On its own, that thought, hindi ko sinasabi maganda yung yung mga baby, ha? Sinasabi ko yung linya na yun. On its own, tatayo siya mag-isa, tama? So, pag hiniwalay mo etong addict at minarket dedo sa entrapment, it's align na kagad on its own Tatayo na siya mag-isa, tapos isunod mo to, ganun din. Tapos,
Sabi niya, nang sa ganun itong crackhead maging ganap na open-minded. Yung crackhead, tatlo na kaagad meaning niya. Yung crackhead na addict, pinanggalingan niya dun sa itong addict pag minarket. Crackhead, addict. Crackhead dun sa, bugbugin at untugin. Pag binugbog mo, crackhead, biyak ng ulo. Tama? Tapos sabi niya gano'n, maging ganap na open-minded. Ito na yung ano niya, yung third meaning niya, maging ganap na open-minded, biyak yung ulo, open-minded na open-minded sa pagbabago o magbago kasi nga addict. Open-minded na tumalino. Kita niyo, tatlo. Open-minded ka kasi kapag open-minded ka, siyempre mas malawak yung reference na ginagalaw mo, mas malaki yung depth o mas malalim yung depth at mas malawak yung width ng yung kaalaman or yung mindset mo. Kaya kita mo yung addict mindset at saka yung abnormal at retarded na i naitahi lahat ni EJ Power doon sa line na ito na nang sa ganun itong crackhead maging ganap na open-minded. Galing. Ito yung mga linya talaga na quotable. Pangalawang line, sabi niya, gusto mo akong pagtripan, ano ka, nahihibang? Tignan natin kung kaya mong takutin yung tao na alam kung ano yung nasa loob ng Area 51. Okay. Gusto mo akong pagtripan, ano ka, nahihibang? Ito yung ano na kaagad niya, no? Disarming na kaagad dun sa aggressive style ni Romano kasi si Romano kilala rin siya sa mga battle MC na talagang bully ball, yung isa sa kanyang talagang strength, yung kanyang overwhelming presence o yung pambubuli talaga sa stage. Pero kinall out kaagad yun, dinidisarm na kaagad ni EJ doon. Sabi niya, tignan natin kung kaya mong takutin yung tao na yung tao na alam kung ano yung nasa loob ng Area 51. Ano ba yung Area 51? It's a military base sa Nevada, no? And hindi lang siya basta military base sa Nevada, it is one of the most controversial, one of the most intriguing at talagang punong-puno yan na laging punto yan ng mga conspiracy theory dahil ang sabi-sabi, wala pa nagko-confirm nito, Area 51 is yung military base kung saan lahat ng mga extraterrestrials o yung mga bagay out of this world, diyan daw kinakandak. Meron daw mga aliens diyan sa loob, diyan daw nilalagay yung mga nahuhuling UFO, diyan daw dinadissect or ina-experiment, pinag-aaralan yung mga things out of this world. Normally, yung mga extraterrestrials o yung mga aliens, yan. So pag sinearch niyo po yan, yung mga aliens, conspiracy, no? And you go to that rabbit hole, ang laging ending yan, Area 51. Dahil sabi nila, dyan daw nakakonceal lahat ng secrets and information na highly confidential, no? About things na knowledge na pagdating sa mga ETs or aliens or UFO sa Area 51 na yan. Kaya off limits yan for the public. Talagang kailangan mo ng higher, sobrang taas na access na na entry para ka makapasok diyan sa Area 51. So, second entendre nito is meaning all of the most out of this world things, no? Nakaharap na daw ni EJ kasi sabi niya alam ko yung sikreto ng Area 51. So, sinasabi niya na yung mga pinaka out of this world things nakaharap ko na. There's nothing you can show me ni Romano, that there's nothing that Romano can show na excuse me, na EJ cannot handle. Yun yung entendre. Also, entendre dito is yung there's nothing that you can show me that I cannot handle is yung sa performance and antics ni Romano. Kasi nga ang pinakahugot niya dito is yung gusto mo akong pagtripan, yung pagiging bully nga daw ni Romano, aggressive niya. Sabi niya, wala ka nang kayang ipakita sa akin para mauga ako or wala kang antics na pwedeng gawin para ako ay matakot pa. Ganda. Third line sabi niya, anong tingin mo? Nakakasindak na yung pagpadyak-padyak mo dyan sa sahig. Baka nakakalimutan mo pag ako pumagyak buong daigdig mayayanig. No, this one's not really a bar. Naisama ko lang, no? Bakit ko naisama to? Kasi nagustuhan ko yung placement. This was a perfect placement ng calling card. Kasi nakita niyo naman, di ba? Out of nowhere, parang RKO ni Randy Orton, binato lang ni EJ Power, trusting his charisma, trusting yung recall ng mga tao sa kanya, and trusting his line na alam na kaagad ng mga tao to marinig pa lang, sasabay sila. And that happened. Bakit naman nagustuhan ko yung placement? Dahil
Nilagay ito ni EJ Power in such a place sa kanyang linya o material na very unpredictable, no? Odd placement sa gitna. Normally yung mga ganito kalalakas na linya nilalagay yan sa dulo. Pero yung calling card niya nilagay niya dun sa gitna. Bakit ko nagustuhan yun? Ginawa niya kasi siyang pandikit. What do you mean pandikit? Kasi mapapansin natin at some point, 'di ba, yung gitnang part talaga ng mga rounds ng mga o material ng mga MC kapag medyo nagdo-double down sila sa mga seryosong bagay, natutulog yung mga tao, 'di ba? Kumbaga na lumalaylay na, nagiging dry spot. So ginamit 'to ni AJ Power para imbes na mag-decline o kung meron mang declining slope, siya o connection niya sa mga tao, yung feeling ng mga tao, pupuwede niya kaagad iangat, i-upscale 'no? Taas kaagad yung graph gamit itong linya na ito na people can be part of or people have a recall which is yung calling card nga niya. Nakaka-refresh kasi ng utak, eh. 'Pag papansin niyo kahit yung mga 'di ba yung sa mga podcast or sa mga vlog 'pag mapapansin niyo merong camera A, camera B, camera C kahit na isa-isa lang I mean isang single interview kina-cut yung mga camera na yun, yung angles ng camera. Bakit sa palin niyo ginagawa yun hindi na lang ganito straight? Kasi nakaka-refresh yun, eh. Ito kasi yung ganitong style, minsan dragging, nakakatamad na kasi walang nagbabago. So, ano yan, psychological yan na nare-refresh yung utak mo dahil may panibagong scene na pinapakita sa'yo. Ganun din yung ginawa niya dito. This is also a good flex kay EJ Power na ipakita kay Romano at sa mga tao that he is one of the most, if not the most charismatic talaga na battle MC of Laptop. Parang ganito rin yung ginawa ni, di ba, ni Tipsy D dun sa chainsaw niya na laban kay Batang Rebelde. I love this. Kaya ako nagustuhan yan. Kaya ako in-slide lang yan dyan dahil dun sa psychological na yan. But this is actually the third line na nagustuhan ko, which is the closer ni EJ Power din sa first round niya. Sabi niya, bebenta ka na sa tao kahit ganyan lang yung ipagrarap mo. Habang ako obligadong manalo para maging kaabang-abang yung mga tagpo. Pagkat ako'y paramedic at sundalo, alam niyo na kung saan papasan to, andito na yung frontliner ng isa buhay. Huwag mong harangan yung daan ko. Sabi. So, this is really a solid closer. No, yung choice of words niya is very smart. Ano yung choice of word dito na nakita kong nagtahi ng buong na 'to, linya is yung frontliner. Kasi yung frontliner, it holds all the power and meaning ng buong linya. Siya talaga yung nagbigay ng diin or depth dito sa linya na 'to, 'no? Kung wala yung salitang frontliner, pinalitan niya ng iba, it would have not been as effective as it is. Pero dahil yun yung choice of words niya, I believe that's the perfect choice of words. Bakit? Frontliner, ano yung pinupunto niya dito, 'no? Na-explain kasi niya ito lahat, eh. Ano ba siya? Siya ay paramedic, okay? At sundalo, frontliner yung paramedic, frontliner siya lalo nung nagpandemya, 'di ba? Considered sila dahil sila ay part ng health and welfare, 'no, nung field na 'yon. Frontliner na sundalo dahil 'pag sundalo, ano ba yung sundalo, 'di ba? Sila yung mga foot soldiers, sila yung mga una. Frontliner meaning sa giyera sila yung nauna. And frontliner na sabi niya, frontliner ng isa buhay, meaning siya yung pinaka napupusuan or siya yung pinaka malakas dun sa roster ng isa buhay. So tatlong meaning kaagad yung frontliner ng niya na nabigyan niya kaagad ng emphasis. And then sabi niya, "Wag mong haharangan yung daan ko, tabi." Ano yung haharangan daan, 'di ba? Ano ba yung mga in the area of health and welfare, ano ba 'yan? Wag mong haharangan daan is number one is ambulansya, tama. Number two naman sa mga sundalo, wag mong haharangan daan ko is tangke. Harang ka ba dun, eh, di sinagasaan nun. And yung punto naman na pangatlo, sabi niya frontliner ng isabuhay, yung pinakamalakas daw sa roster ng isabuhay, siya na yung pinakapaborito manalo, wag haharangan sa tabi yung angas, 'di ba 'pag yung pinakasiga or yung pinakamalakas dumadating, nahahawi yung daan. So, sabi niya, "Wag mong haharangan yung daan ko." Grabe, tatlong meaning napakasimple nung linya, but because of the perfect choice of words, yan yung power po nun na naibibigay sa mga ganito intriguing, ganito kalalakas na laban. Lakas. Okay, let's go naman sa round ni Romano. So, yung mga angles niya, battle, style, breakdown, selfie bars, army, tapos US versus Philippines. These are the lines na nagustuhan ko kay Romano.
Uh, I know some of you guys have more, some of you might have less. These are the ones for me. Sabi niya, nag-advance sa second round. Paano yung oras dinaya? Yung Lason Pineste, ginamitan ng military time, kaya nalagpasan yung 13. Okay, military time. Sobra sa oras dahil yung military time is hindi siya ano sa 12 hours lang. Hindi. Military time is the entire day talaga. 1 to 24. So nalagpasan yung 13, meaning military time dahil yung military time nga 1 to 24. So 13 is 1 o'clock, 14 is 2. Second meaning naman nito is dinaya daw ni EJ Power si Poison 13 dahil mas mahaba daw yung oras na ginamit ni EJ Power. So maganda yung reference na dito sa pagiging military ni EJ Power at saka yung pandaraya ni EJ Power daw, ito yung claim niya kay Poison 13 na sobra-sobra siya sa oras dahil nga sa kanyang pagiging off sa oras, military time. Very nice. Number 2, sabi niya, kaya kaya magtawag ka patay kung ikaw lang yung reresponde. Ayan, sa pagiging paramedic. Ano po yung paramedic? Yan po yung mga unang nagreresponde kapag may aksidente, 911, may aksidente, sunog, what not. Normally sa aksidente yan, paramedics po. Yung mga unang first respondent sila. So yan, kaya sabi niya, kaya magtawag ka patay kung ikaw lang yung unang re-responde. Kahit dumoble tapos ka, yung 911 naging 911, sabog siya. Okay, so, responde nga dahil sa pagiging paramedic, 911, kaya magtawag ka, 911, yan yung hotline. Talaga, rescue hotline yan sa US. Kahit sa buong mundo, sikat na sikat yung 911. Tsaka yung 911, sabog siya dahil yung 911, inatake naman niya yung pagiging sundalo ni EJ Power dahil at that time daw, sabi, na caught off guard yung military defense ng US dahil sila ay, di ba, napasok ng Al-Qaeda at sila ay binomba yung World Trade Center ng during 9/11, September 11 yan. Ayan, so maraming namatay diyan. So inaatake niya dito yung pagiging useless daw ng pagiging paramedic at pagiging military. Either way, kung ano man yung gamitin or persona na i-present dito ni EJ Power, na ano na daw yon. Kumbaga na nasupil na ni Romano. Either way. So that's a good point. I like that. Okay. Third naman, sabi niya, sundalo na sa kampo ikay laughing stock, walang balang tumatama, tila warning shot. Kasi nga paramedic siya. So, ang main na responsibility ni EJ Power bilang paramedic is syempre maggamot, 'di ba? Kaya sabi niya walang balang tumatama, tila warning shot. Ano ba yung warning shot, 'di ba? Pinapaputok sa ano 'yun, sa ere. Dahil warning shot nga siya, so walang balang tumatama. In other words, sinasabi dito ni Romano, wala mang kwenta yung pagiging sundalo mo dahil ikaw ay paramedic na sundalo. Hindi ka talaga yung soldier na ikaw ay or what do you call this, special ops, yon, special ops, intel and all that. Hindi daw siya ay paramedic. So walang balang tumatama. In other words, hindi pasok sa yung pagiging matapang na sundalo. Iniwan ating bayan para money swak, patay ka sa pagtalikod, ito firing squad. Ito maganda to, itong iniwan ating bayan para money swak. Obvious reasons yan, di ba, ng mga OFW and all that na nag-iibang bansa. Pero ang pinapalabas dito ni Romano is pagiging traidor, okay? Yun na yung context niya dito dahil alam ko pinanggalingan na itong linya na to is yung pag naggera yung US at saka Pinas. Yon. So, pinapalabas niya dito, ang frame na binubuo dito ni Romano is traidor sa bayan. Si EJ Power dahil pag naggera daw yung US at Pinas, papatayin daw niya yung kapwa niya Pilipino dahil nga sa pera. Kanya, patay ka sa pagtalikod, ito firing squad. Ngayon, ano yung patay ka sa pagtalikod, firing squad? Ano yan capital punishment yan ng mga sa military, no? Ng mga grave offense. Yung ikaw ay hindi lang basta insubordination, ikaw ay napatunayan yan, ikaw sundalo, napatunayan ka na ninanakaw ka ng intel para sa sa Philippines at binibenta mo sa kalaban na bayan, yan, yan, grave offense yan, capital punishment. Ang hatol sa dyan, firing squad. Yan, pasok pa rin sa pagiging sundalo ni EJ at saka during in the olden days, no, kapag ikaw ay napatunayan na isang traidor, no, meron kang pagtataksil sa bayan, ikaw normally ang punishment na ginagawa is firing squad talaga. So double meaning din yun. Parang 'di ba sa mga pelikula or sa stories and all that, pag aswang, 'di ba? Ang normal sinusunog.
Ganon din sa mga traidor sa bayan at saka sa mga sundalong na ah, nako-court martial, pina-firing squad sila. So, ayan. So, yung mga ano, ayan, espionage yan, pang-iispiya, murder, mutiny, treason, yan, traidor, yan yung mga normal na capital punishment na inaano, nagme-merit ng firing squads. Alright, so, highlights of this round, gusto ko yung fake out method opening ni EJ Power, 'di ba yung alias Pogi, very smooth 'yon. I was caught off guard, ang ganda nun. And I love yung buong objective ng first round ni EJ Power, no, to disarm yung heavy artillery at saka yung offense ni Romano, which is yung kanyang on-stage character na bully at aggressive, no? Talagang na-disarmahan, at least to me, I don't know with you guys, but to me, sa mata ko, na-disarmahan talaga ni EJ Power si Romano on that first round. On that aspect. Masterful din yung blend ni EJ Power in terms of putting jokes at saka toughness, di ba? Yung kanyang tough, yun yung pinapakita niya. I'm sure that you guys napapansin nyo rin, no? Yung tough aura ni EJ Power. And nabe-blend niya pa rin, pasok pa rin yung mga jokes niya. I love that. Another thing na nagustuhan ko is yung grabe yung on-stage composure ni EJ Power, no? Dito. Hindi you cannot push him around. Again, kanina, sorry, I have to pause the video twice dahil napansin ko agad na oops, iba to ibang EJ Power to kasi normally EJ Power na kilala natin, 'di ba? Ako at least to me, I don't know. Hindi ko pa kasi napanood yung battle na ni Poison. Patawarin niyo ako. At least yung naalala kong EJ Power is talagang parang parang sinyo, yung gano'n, yung charismatic. Yun yung punto ko, charismatic. Pero ito iba talagang battle ready yung pinapakita ni EJ Power dito. Panggera talaga. Gusto ko yung mga references, ang daming references na magaganda dito ni EJ Power. Maganda rin yung execution niya in terms of paano niya ginamit yung references na yun, paano tinahi sa linya, katulad na lang nung crackhead, addict, entrapment, yung retarded, ganon. Reference, tapos magandang pagkakatahi ng linya, ang ganda. So kaya kaya lumulutang lalo yung material dahil sa magandang reference at saka perfect execution kung paano ginamit yung reference na yun sa linya. Kaya Romano naman, this is very classic Romano, no? I am just not sure. I don't know with you guys, correct me. Ayokong magtunog bias dito, pero hindi ko alam. I'm not sure talaga kung hindi talaga masyadong aggressive si Romano dito sa first round or naapektuhan siya doon sa mga psychological warfare. Sa psychological warfare ni EJ Power na pinost ko nga kanina. Kasi makikita nyo, again, ulitin yung sinabi ko kanina, makikita nyo yung consciousness ni Romano sa mga ginagawa niya, sa mga galaw niya. Yung tapik niya, talagang dulo-dulo lang ng daliri, as non-threatening as possible, as subtle as possible yung ginagawa niya. Kaya, ang nangyayari, parang half-hearted siya. Di ba? Pag ini-spit niya yung bars niya. Pag dumidikit siyang ganon, parang lumalamya. Pag lumalayo siya, doon lang siya nagsisigaw and all that. So, I don't know. But to me, first round, again, I don't want to sound biased, but sa nakita ko, narinig ko, na overshadow ni EJ Power yung showcase ni Romano on this first round. And the difference to me is that yung composure, on-stage composure, number one, yung presence talaga ni EJ Power is really evident. Number two, yung depth ng sulat. At number three, yung lawak at lalim nung mga sulat nila. When I say depth, lawak at lalim, yung references, mas marami talaga at mas creative yung mga references ni EJ Power. Yung lalim at lawak naman, yung layers and meaning ng pinatatamaan at tumama doon sa kanilang objective. So round 1 sa akin, overshadowing EJ Power. Let's go round 2. Tingnan natin kung i-up dito ni Romano ang kanyang game. Go! And we're back. The team is looking down the barrel of a 4:55 meeting. Tawarin nyo, skip ko muna. Ano daw gagawin ko pag nagkagera yung Estados Unidos at Pilipinas? Yung anggulong yun useless. Tignan nyo sa sobrang bobo na, di niya alam na magkaampi yung Pilipinas tsaka US. Bobo! Bobo! Ang motto ng mga adik, pag nag-i-spit ng lyrics, ang tunay na batak hindi takot sa time limit. Kahit huwak na bara ay sinasadyang ipilit,
Bugoy na koy-koy, ganito maging magulang ng lampas 6 minutes. Malakas ka daw sa delivery. Ano ka, food panda? Hindi malakas buga mo, mabaho lang ang payo ko, mag-toothbrush ka. Gusto mong bumango hininga mo? Eto, habilin ko. Pag may nakita kang Mentos sa loob ng cabinet, kainin mo. Gusto niyo true story? Bandang 2021, nag-message to, sabi niya, Tol, may laban ako kay Elvis. Baka may extra ka dyan na lyrics. De-deny mo pa. Alam kong pagod ka na nun sa kakaisip. Kaso lang, di ko siya nireplyan kasi yung pang-ghostwrite, di ko trippings. At ngayong nagbalik ka na, alam kong napapraning ka ng pilit. Kaya nung nalaman niya magka-bracket kami, ting-ting! Romano unsent a message. Sa lahat ng mga old gods, ikaw yung pinakamahilig mag-chat. Kung isa sa Diyos, malamang ikaw si Hermes, messenger god. Naghahanap ka na naman ng ghostwriter. Nakaka-alarma na ng husto. Kabaliktaran ka ng pelikula na Shatter. Ikaw yung sumasakay sa multo. Napakadumi ng galawan, desperado na mag-champion. Kala ko tumigil na nga to nung in-expose na to ni Lason. Gago, sa sobrang tindi ng gagawin ko sa iyong pag-arson, pati tagasulat mo mapapasabi ng, EJ, proud na ako sa narating mo na nayon. Ano lip cram? Bias mo sa isabuhay tong tatanga-tangang to? 3GS, yun ay inambag nyo na barats. Napakawak nyo. Ba't nyo ba to sinusulatan ha? Kasi baka magtampo? Baka maubusan kayo niyan pag kayo na talaga yung kaharap ko. Analogy na lang. Analogy. Kung sa battle rap na nga lang, kailangan pa tong tulungan, tingin nyo uubra tong hayop na to kapag one-on-one na yung suntukan? Magpapag-ghostwrite ka na lang kasi sa mga pipitsugin pa na rapper. Kung sa akin ka nagpag-ghostwrite dati pa, sana binabadibag mo na si Disaster. Hindi magpapag-ghostwrite o magla-line bite, pumapalpak na yan sa mission. Ilang linya niya ba talaga yung galing sa kanya? Eh di, 22,000 million. At sino taga-motos dito? Taas kamay. Taas kamay! Tangina payag kayo, babastos-bastusin lang kayo ng tarantadong to. Kung ako sa inyo, pag nakita nyo to mamaya sa labas, banatan nyo. At ikaw, mga nagpapakahirap yan magsulat, ba't mo iniinsulto mga batang to? Romano, respetuhin mo naman yung mga susunod na nanakawan mo! Ano? Drugs, ghostwrite, line bite, wala na bang bago? Talagang wala nang bago kasi wala kang pagbabago. Biggest threat, basta tour na yan, sagot ko dyan, no way. Gagawin kong impyerno yung imperyo niyan. Toss flame, inaambunan nyo ng barayang, ugok na yan. Okay, pues pag ako ang nagpaulan, sunog lahat. Pompey! Kung sa small room nakaligtas ka sa mga active shooter, pues patay ka ngayon sa high grounds mala Martin Luther. Ang tagal mo nang bumabattle kay walang improvement. Di ka na matututo sa pagkakamali mo na parang bomb diffuser. Inintroduce mo yung shabu, kaya nasira yung grupo mo sa kabanatuan. Kasalanan mo kung ba't yung kapatid ni Lil P nawala na sa katinuan. Ba't tinatawag mo sarili mo na kawal? Yan ang di ko maintindihan. At paano ka naging kawal kung yung king hindi mo nga natimbrehan? Malamang umiiyak na ngayon yung kapatid niya na nag-goodbye, yung natira segunda mano kasi yung primera klase nasa hukay, lumaking tagilid kasi hindi yan nakaranas ng patnubay. Nabawasan sana yung salot sa lipunan kung yung kakambal mo yung nabuhay. Ano? Nasaktan ka ba sa round na to? Well, peace off. F you kung may problema ka sa mga sinabi ko, kausapin mo ako sa labas ng venue, bitch! Makikita nyo nagre-release ng tension si Romano. Mamaya explain ko yan. Makikita nyo nagre-release ng tension si Romano. Kita nyo humingiti siya. Awkward. Yo! Sana daw! Ako na lang yung namatay. Ano pa ba itatagal mo?
Kala ko ba kapatid ko si Unico eh, yung buhay pa'y kakambal ko. Tangina neto eh, no? Ang lakas ng tama mo, pre. Tignan mo nga, Lola Remedios. Tanginan to, tapos papalagan mo ko? Akala mo naman, sa'yo ko ipapakain yung pampatay sa ipis na Mentos. Tanginan to, Battle MC, panghimagas, Lola Remedios. Tarantado ka rin eh, no? Tanginan nga sa gitna ng battle, Lola Remedios ang Well, yung mukha ni EJ Power is trying not to break character, pero natatawa rin siya eh. Yo! Tangina ka. Yo, pansin nyo ba? Pareho sila ni Brian na may nakalabang foreign rapper. Pareho silang nagpo-flow, parehong nagpo-pogi problems. Tama? Tama? Tangina ka, tunog mo na yung SPR. Pero hindi mo kalin yung big star. Pang international, baka pang TV show kasi your sounds familiar. Tangina Alden Richards, lupet, kulit, pero pagbalik, ang kamukha mo na yung katandem ni Sibil. Kasi pag nawawala tong power, makikita nyo, dilim. Putangina mo, dilim, mangyari sa'yo. Mukhang tao ka ngayon ah. Madali ko lang itutumba tong pusi. Diliman, di uubra, parang lasal at yupi. Tangina lasal. Yupi. Diliman. Tabla mga tulad mong iyaking gago. Kasi kahit yung laban, pisikalan, dapat sports lang tayo. Tama, boss? Kaya suntukan na agad. Kasi putangina po. Nakita nyo, nahawi talaga ni EJ Power. Sorry ah. Sorry talaga. I am just so fascinated dito sa psychological warfare na ina-unleash ni EJ Power kay Romano. And makita nyo yung little breakdowns kay Romano. Psychologically, you can see that evidently. Ramdam nyo yan. Puro papogi lang tong puta. Dapat kay EJ sampulan. Ikaw ang Elton dyan ng liga. Kanyang hilig man to man. Nangingibabaw daw itsura, yan pa uso ng timang. Ganyan talaga kapag basura, mananatili kang lutang. Kaya EJP, don't English me. Ibahin mo ako, hayop ka. Yung huling uminglis sa akin sa labas, nakabarong Tagalog na. Utang ina ito, all the way from Colorado. Welcome back, dog. Have a seat. You don't understand me, dog. I said, haba, sit. Ayaw mo pa? Eh kung pakainin kita ng haba, di putang ina ka. Ha? Kaya sir, akala ko ba purong Guys, did you see that? Did you see that? Talagang, I think EJ Power is just really waiting for something, dramatic to happen sa antics ni Romano eh. But did you see that? Talagang, nag-flinch siya eh, di ba? Let's go. Papanlan to. Naka. Ha? Kaya sir, akala ko ba purong hip-hop? Putang sit. Ayaw mo pa? Eh kung pakainin kita ng haba, di putang ina ka. Ha? Kaya sir, akala ko ba purong hipapan lang to? Who's that fucking konyo? Makikita nyo, hindi na tumitingin si EJ Power dun sa mata ni Romano. No, nakatingin na siya, alam nyo kung saan, sa balikat. That is actually, defensive stance yan ng lahat ng mga, combat artist or mga sundalo, police, or whatnot. They are, talaga, observing, keening dun sa galaw ng balikat para kung susuntok ka man or meron kang gagawing anything aggressive, they're not gonna be left out dun sa kanilang response o sa kanilang counter attack. Makikita niya, no? Kanina, diba, titig siya sa mata eh. Titig siya mata. Psychological yun. Pero ngayon, makikita niyo na physical na yung defensive stance na ginagawa ni EJ Power. Ganyang outfit pang battle rap. Gago. Ganyang bihis ng mga tito sa Dubai starter pack. Nasa jeans mo na yan, brother. Pormahan ng mga bonjing mag-rap. Wala akong paki sa'yo, boy jagger. Mas gusto ko sa akin yung slack. Tangina yung manda nga hindi umubra, pare yung sira nagawa. Pero wag mong isipin yung baliw, aabutin mo mas malala. I-delete nyo na yung channel yung IELBOL. Utang na yung mga MC nyo sa US, puro tulongge sa lata.
At para damay yung mensahe ko, Enigma, lagyan mo subtitle sa baba. Tangina, kasi yung Enigma namin dito, one of the best. Sa battle, pang highlights pa. Utangina yung Enigma nyo doon, kumbaga sa laglagan, si Wanlay siya. Tapos ipagyayabang mo pa, na pinagbuksan ka ng pinto, binitbit mo yung liga namin, baka liga namin yung bumitbit sa inyo. Sinisita niya pa si Moco Jean. Samantalang gaya lang din kay Brian mentality. Kaya paano ka naging origin kung wala kang originality? Tangina, ginaya niya yung ilong. Pero mas nakopya ni Cripply. Ultimo aplido, di mo nakuha, tanga. Buti pa yung misis mo si Jonah, yung suso, law-law talaga. Wala akong pakialam sa mararamdaman mo, tangina ka. Magpakamatay ka kung kinakailangan. Battle rap to boy kung saan legal ang personalan. Pinanis ko na siya sa iba't ibang aspeto. Hindi na dapat pang mulatan kung sino si EJ at buong pamilya niya sa round 3 natin pag-usapan, tangina ka. Nine. Wow. Second round, man, is so intense. Kasi may kita nyo, even, sorry I'm just doing freestyle on this one, pero may kita nyo, maski si Romano, I mean yung crowd hindi na sold dun sa ano ni Romano. Halos wala nang nagre-react, no? Pero anyhow, ito yung second round ni EJ Power. These are the angles. Sabi niya, ito yung mga angles niya. Rebuttal, ghostwriting, accusation 3GS, motus, line biting, at saka personals. Okay, these are the lines naman na nagustuhan ko kay EJ Power. Honorable mention, gusto ko yung kay Bugoy na Koy Koy. It's nice. Alright, sabi niya ito yung una. Sa lahat ng mga old gods, ikaw yung pinakamahilig mag-chat. Kung isa ka sa Diyos, malamang ikaw si Hermes, messenger god. So, Greek mythology, Hermes is the messenger god. Okay, siya yung nagbibigay ng mga messages. Kunyari, merong gustong sabihin ito si Zeus, kay ganyan. Siya yung magdadala nung message na yon. Tsaka messenger double meaning dahil sabi nga dito ni EJ Power, no, na-accuse niya si Romano na nagchat-chat daw, humihingi ng mga linya, mga angulo, mga weaponry sa iba't ibang mga battle MCs. Kaya yan, Hermes, messenger god, Greek mythology reference. I like that. May ilig mag-chat, old gods. Kasi nga, isa na rin si Romano sa mga, matagal na MC to eh. Alam, nakalaban pa nga ni Batas sa to eh, di ba? Sa Isa Buhay Championship nung tinalo neto ni Romano si Delo. Alala ko. So, this is really good. Ito yung mga sinasabi kong magandang paggamit ng reference at execution ng linya. Pasok kasi yung old god sa messenger god. Di ba? Ang daming meaning kaagad. Messenger god na si Hermes, messenger god na mahilig mag-chat, tapos messenger god na old gods. Ganda. Second line, sabi niya, biggest threat ba sa tour na yan? No way, gagawin kong impyerno yung imperyo. Ay, okay. Biggest threat ba sa tour na yan? No way, gagawin kong impyerno yung imperyo. Okay, anong ibig sabihin niya dito? Sabi niya, can I repeat? Sabi niya, biggest threat ba sa tour na yan? No way, gagawin kong impyerno yung imperyo niyan, Toss Flame. Okay, ano ba yung Toss Flame? Yan po yung yung Imperyo, Roman Empire. So, alam na natin yan. Gagawin ko impyerno yung imperyo niyan, Romano, Roman Empire. Yung Toss Flame, ano po yan? Greek Fire, kung tawagin nila. Ano po yung Greek Fire? Ito yung yung mga Eastern Romans kasi, sila yung historical to sila yung mga pinakaunang nakilala na gumamit ng flamethrower sa gera. Kasi papansin nyo, noong unang panahon, most of yung mga weaponry, yung mga ship, mga bangka, gawa po yan lahat sa kahoy. Di ba? So, syempre, yung kahoy is really vulnerable sa fire. Kaya nila isip na, gawin natin apoy. Ang ginagawa nila, parang meron silang, alam niyo yung sprouting hose or sprouting cannon ng oil. Gas or oil, whatever. Tapos, flammable po kasi yun di ba? Tapos, saka titirahin ng apoy. So, masusunog. Ganon. Yun po yun. Yun yung Toss Flame. Greek Fire at tawag dyan. Ginamit yan ng mga Eastern Romans laban sa mga Griego, sa mga Greece, no? Kaya, ang tawag dyan, Greek Fire. Yan. Ganda, historical. Ayos yun. Tapos niya, inaambunan nyo ng bara yung ugok na yan. Kaya inaambunan. Ambon. Ano yan? Pangontra sa apoy. Kaya sinasabi niya, inaambunan nyo ng bara yan. Ibig sabihin, binibigyan nyo ng bara yan para makalaban o pangontra dun sa apoy na meron ako, binibigyan nyo siya. And going back dun sa kanyang punto na
Si Romano nga ay mahilig manghingi daw ng linya at mga angular weaponry sa ibang mga MC. Kaya sa niya, inaambunan nyo ng bara yan. So kung tutusin, di ba yung ambon, mahina siyang pangontra laban sa apoy. Tama? So ang punto niya dito is kahit na ambunan o ambagan nyo o bigyan nyo pa ng pangontra yan o ng weaponry yan, panlaban yan, ambon lang yan sa Greek fire, sa apoy na ano ko, dinadala ko. So, hindi siya masyadong effective yung ambon. Okay, pues pag ako nagpaulan, sunog lahat. Pompey. Okay, basahin natin ng isang buo, no? Sabi niya, biggest threat ba sa tour na yan? No way, gagawin kong impyerno, yung imperyo niyan, toss flame. Inaambunan nyo ng baray ang ugok na yan? Okay, pues ako pag nagpaulan, sunog lahat, Pompey. Okay, ano ba yung Pompey? Pompey, ayan, Roman city po yan. Historical na naman. Maganda yung reference nga ni, ni EJ, I'm telling you guys. Roman city na it was destroyed. Nagka-movie yan at saka sa historical books makikita niyan all over. Lalo na kung mahilig ka sa mga yung mga ancient history. It was it was destroyed because of a volcanic eruption. Yung entire city, it was covered with lava and volcanic ashes. Yung Pompeii, pangalan po ng city yan. So yung sinasabi niya dito, pag ako nagpaulan, sunog lahat. Pompeii, sunog lahat meaning lahat ng mga kakampi, pati yung mga nag-aambagan ng linya para tulungan si Romano. Sunog lahat, damay-damay kayo lahat. And pinapakita niyo ito yung difference. Kayo kapag nag-ambagan ng sulat, ang dating ambon. Ako, pag nagpaulan or bumuhos, yung lakas ko, volcanic eruption. Lava. Talagang ano nga naman laban ng ulan, laban sa volcanic eruption. Kahit na sabihin mong bagyo, di ba? So, very solid tong line na to. Historically, reference, execution, smooth. Kung sa small room nakaligtas ka sa mga active shooter, okay, ano ibig sabihin yan? Diba sa small room may kasabihan, dapat pag close combat or close fight, mas effective daw dapat yung knives at saka daggers. Diba? Kanyari, phone booth. Nasa loob ka ng masikip na kwarto, hindi ka, may sniper ka, hindi mo na mabubunot yun. Pero kapag meron kang knife, dagger, and all that, is mas effective. Kaya sabi niya, kung sa small room, nakaligtas ka sa mga active shooter, dahil nga hindi effective yung long gun, di ba? Shooters, yung mga long gun sa isang close room combat, patay ka ngayon sa high grounds mala Martin Luther King. High grounds, Martin Luther King, ano yan, activist in the US. Siya yung I have a dream. Yan yon, siya po yun, si Martin Luther King. Mga ano yan, um, mga panahon nila Muhammad Ali, Cassius Clay, Malcolm X, yan sila po yung mga ano yan, mga magkakakampi at that time. Mga Black Panther, yun. Yung Black Panther, ano yan yan yung activist group kung saan miyembro ang nanay at family ni Tupac Amaru, Tupac Shakur. Kaya si Tupac, 'di ba yung mga kanta niya laging may dig sa government. Anyhow, bakit nasabi niyang patay ka sa high grounds? Dahil si Martin Luther King, no, na-assassinate po siya. Yan, dahil sa kanyang adhikain na equality sa black at saka sa white. Because during that time, meron yung racism is sobrang evident. So, patay ka sa high grounds, mala Martin Luther, dahil si Martin Luther King is inassassinate po siya siya ay nasa second floor ng kanyang hotel room. Sa balcony siya, nasa labas siya, nasa balcony ng second floor, inassassinate, patay, sabog sa ulo. So, ayun, yun yung ibig sabihin nun. High grounds, mas mataas na lugar. So, ayan, nasa TIU, mataas na ba yung last stage nila dyan. So, patay ka, mala Martin Luther. Ang tagal mo nang bumabattle, ikay walang improvement, di ka na matututo sa pagkakamali mo na parang bomb diffuser. Ayan, ano ba yung bomb diffuser? Ang trabaho po ng bomb diffuser, kapag may bomb threats, may bomba and all that, sila yung mga fully armored na pumapasok. Normally, sa SWAT yung mga yan sila yung mga pumapasok na nag-defuse or nagdi-disarm ng bomba. So sabi niya, di ka na matututo sa pagkakamali mo na parang bomb diffuser. Ano ba yung bomb diffuser? Nagde-disarm ng bomba. Ngayon, kapag nagkamali ng pagde-disarm yung bomb diffuser, ano mangyayari? Disabog siya. Kaya sabi niya, hindi ka na matututo sa pagkakamali mo dahil wala ka ng second chance bilang bomb diffuser. Pag nagkamali ka, sabog ka, patay ka na, wala ka ng second chance, wala ka ng chance para
itama pa yung pagkakamali mo. Hindi yung sinasabi kong gusto ko sa depth ng sulat ni EJ Power. Per line, meron na siyang meaning on its own, put together, ibang-iba yung context niya. And suabe, hindi pilit yung pagkokonekta ng mga linya. Galing, technically, ang galing. So, hindi ka na matututo sa pagkakamali mo. Parang bomb diffuser. For those who do not know, namatay nga pala si Martin Luther King sa Memphis, Tennessee. Yeah. Okay, eto naman. Second round naman ni Romano, ito yung angles na ginamit niya. Nag-rebut siya, tapos nagbigay siya ng smuggler's comparison. Tapos yung US migration, fashion style, battle league, at saka nag-personal siya. Ito yung linya na tumatak sa akin para kay Romano. I know some of you might have more, some of you might have less, and some of you, I know, magagalit sa akin, sabihin ako ay bias, pero isa lang po yung naging sa akin. Tumatak dahil parang water down talaga yung performance ni Romano after ng first 2 rounds ni EJ Power. Sabi niya, i-delete nyo na yung channel yung iEvolve. Yung mga MC nyo sa US, puro to longest halata. At para damang-dama yung mensahe ko, Enigma, lagyan mo ng subtitle sa baba. I love this kasi self-deprecating jokes, no, na pinapakita niya lang dito na um, hindi siya insecure or hindi siya mauuga kung gamitin mang anggulo sa kanya ni EJ Power na hindi ka nga marunong mag-English, siya parang aminado naman ako dun, okey lang. Kaya self-deprecating joke, it's okay. Suwabe siya, pasok siya, it makes sense, 'no, lalo na kung galing kay Romano, and maganda rin yung puntong sinasabi niya. So, gusto ko yun. Effective siya, 'no, at least to me. Okay. Ano masabi natin sa high points na itong second round? Okay, para sa akin, ito yung second round, it is a more intense version ng first round ni EJ Power. Yung pen game niya, inap niya din, mas technical yung sulat dito. Makikita niyo naman sa pagpapaliwanag ko kanina, 'di ba? Yung mga angulo, tsaka mga reference, tsaka mga linya na sinulat natin, historical, talagang bomb diffuser, Martin Luther, maganda yung syllables niya, hindi pilit yung pagko-connect ng mga punto tsaka mga reference, suwabe. It makes sense as a whole. Hindi siya yung parang, Martin Luther tas bomba, anong kinalaman nun? Pero the way na ginawa, tinahi ni EJ Power, it made sense. Pen games technically better than the first round. What makes it very effective for me, really, in this round is yung personals ni EJ Power. Kasi makikita mo talagang parang hinahaluka yung pagkatao ni Romano dito in front of all of us. Sobrang lakas ng mental warfare ni EJ Power in this second round. The first 2 round and even more so dito sa second round. And slowly makikita nyo rin yung mental breakdown. Kay hindi mental break na umiiyak. What I mean is that yung nawawalan ng confidence si Romano sa sarili niya at sa material niya dito sa second round. Ito yung kanina sabi ko, yung awkward tension, no? Yung tension release. Yan, ipapaliwanag ko yan sa inyo. Alam nyo, mas na-enjoy ko talaga at kung matagal na kayo dito sa channel, no, makikita nyo that I always give heavy emphasis sa mga psychological parts ng battle rap. Hindi ako basta nag-focus lang doon sa artistic at creative na technicalities ng pagsusulat, but to me, mas na-enjoy ko at mas important, at least to me some of you might have different opinion, pero I'm sure kung kayo matagal na nanonood at sumusuporta dito sa ating channel, kayo din, meron din kayong heavy emphasis sa psychological part ng battle rap, tama? Kaya nga nandito kayo sa channel natin dahil yun yung talagang high points na binibigay natin, no, sa kumpara sa ibang breakdowns. Excuse me. So let me just explain bakit excellent at bakit sobrang effective ng ginagawang mental warfare dito ni EJ Power. Makita niyo yung kanyang composure. Inaganto. Yan, common yan sa mga law enforcement group o sa law enforcer sa US. Kasi 'di ba meron silang mga mabibigat at malalaking vest, 'di ba? Protective vest. So, yun yung ginagamit nilang kumbaga, sabitan ng kamay para hindi sila papagod, ganyan. And that is also a composure, yung nakaganyan, a composure of non-threatening and non-alarming. Kasi sa US, syempre, merong ibang timpla at merong ibang taste ang mga tao sa mga law enforcement, lalo na yung black community na sila daw ay meron sila ay ina-accuse ng siyempre police brutality tsaka racism dahil nga ang daming kaso ng namamatay ng black sa paghuli ng pulis. So that is
A composure po yan ng isang law enforcer sa US to show na yung kamay ko walang hawak, hindi kita babarilin, hindi kita sasaksakin, nandito sa harap. Non-threatening, also protective. Para kung ano man, saksakin mo man ako, barilin mo man ako and all that, braso tapos protective vest. So that is a very non-threatening but ready composure ng isang law enforcer. Yan po ay psychological at ano po yan, combat structured yung composure na yan. Na kahit na anong gawin mo, it's right there in front of you. Okay, pag-usapan natin yung tension release at saka yung tawag dito, tension hold at saka tension release. Nakita niyo kanina, sabi ko tingnan niyo nagte-tension release si Romano. Yung tension release po ano po 'yan, human nature, psychological po talaga 'yan. Lahat po ng tao hindi niyo po kailangan gumraduate ng psychology para kayo or mag-NLP katulad ko para lang maintindihan niyo ano ba 'yan. Lahat po tayo meron yang ganyan. Bibigyan ko kayo ng example na alala niyo noong mga panahon na kayo ay nag-aaral pa tapos hindi ka handa at may biglang graded recitation, tinawag ka ng teacher mo. 'Di ba? Pinatayo ka, tinanong ka, anong unang-una mong ginawa? Umiyak ka ba? Hindi, 'di ba? Anong ginawa mo? Tumawa ka. Tama, 'yon. Dahil yun po ay natural na response ng ating utak or psychologically. Ang tawag po doon tension release na every time tayo bilang tao na napapansin ng utak, ng brain, ng heart, emotionally, ang po yung emotional quotient, we nare-recognize ng utak natin, oops, we are in such a heavy pressure, such a heavy tension, kailangan nating mag-release ng tension. Dahil kung hindi kayang yan, hindi kayang i-hold ng ating pag-usap. Bubuksan lang po natin tong ating, ayan. Ano ba ito? Crab paste. Ayan. Alright. So, yun yung tension release. Kaya, ano po yan, hindi po yan, pwede niyong aralin, pero natural po yan. Bibigyan ko pa kayo ng another example. Kayo po ay nag-apply. A-apply kayo, tapos, biglang may tinanong yung job interviewer, hindi mo masyadong alam, hindi mo masyadong na-gets, what not, ano ginagawa? Di ba? Ang una mong ginagawa, uncontrolled po yun, involuntary motion yon. Natatawa ka, tas yung utak mo nag-iisip. Tama po ba? Dahil na-recognize ng brain that, oops, pare, we are in such a high pressure and high tension situation. Kailangan natin mag-tension release. And, eto na, physiology says, science na po ito, na ang tao, ano ba yung pinaka non-threatening at saka relaxing na composure ng isang tao? Di ba pag natatawa ka? Ayun. Kaya yung brain, alam niya, oops, paano nga ba tayo nagre-relax? Ano nga ba yung pinaka-comforting na natin, physiology. Natutulog, hindi, natatawa. Kaya tayo natatawa, di ba? And involuntary po yan, hindi natin nakokontrol yan. At nakikita natin all throughout kay Romano, tayo mo natatawa siya. Dahil si EJ Power, ang ganda ng kanyang tension hold. Hino-hold niya, di ba? Pag bato niya ng mga talagang high pressure, high tense na linya, hino-hold niya yun. Eye-to-eye contact, tapos talagang yung composure niya, he's really holding it out. Na nasa pressure cooker sila. Sinong unang magfe-flinch, yun ang talo. Another example, di ba, yung may nakasalubong ka, ang sama ng tingin sa'yo, naipagtitigan ka lang sandali, tapos feeling mo, ay, ayoko makipag-away, feeling ko, ay, away ang kasunod nito. Tension release, di ba? Iiwasan mo. Normal po yan. Ngayon, ano naman yung pros and cons ng tension hold at saka tension release? Baka isipin nyo, ay, di dapat pala, laging tayo may tension hold. Kung hindi mo kayang panindigan, 'di ba, mamaya papalag naman, hindi ako magte-tension release, talagang papalag din ako. Halimbawa, mga nakalaban mo sila Don Pao, 'di ba, yung talagang mga gangster din, papalag. Kaya mong panindigan yung sarili mo. Si EJ Power, kaya siya confident dahil sundalo siya, okay? Yung training na pinagdaanan niya, kahit anong pressure, tension pa yan, I'm sure sa sarili niya, alam niya na panis to, na lagpasan ko na lahat yan. So, hindi siya takot. Kaya nga kanina may linya siya na gusto ko suntukan na lang tayo Na sabi niya, ang bagang kayo, hindi nyo nga ako kaya ng tulungan Sabi niya, analogy, hindi nila ako kaya. Kahit may tagasulat yan, ano pa kaya kung suntukan one-on-one? Di ba? Talagang dun niya dinadala. Nakikita niya, nasisense niya psychologically na nabe-break niya na si Romano. So, imbes na i-maintain niya yun, inaangat pa niya. He is taking it on a higher ground. Nakikita niyo?
Parang nakikita mo, MMA, napansin mo, pagod na yung kalaban mo, humihinga, ano gagawin mo? Papahinga ka rin? Hindi, di ba? I-up mo yung volume o yung activity mo. Kasi nga nararamdaman mo. And another thing na kailangan nating worth mentioning is, again, trained na sundalo po ito. So ano sa palagay niyo yung training na meron ito? Tama po ba? Psychological, napakatindi po ng, kung alam niyo lang yung psychological training, i-search niyo yan sa YouTube, yung mga psychological training ng mga US Army, US Marines, and all that, how they are mold. Makita niyo na effective siyang na-execute at nagagamit, na utilize dito ni EJ Power. So, pag-usapan natin yung pros and cons niya. Yung pros ng tension hold, eto, ang tension hold, pag masyado kang tense, mabilis ka mag-flinch. Yung parang kanina nakita natin 'di ba gumanon si Romano, umambang gano'n, parang susuntok kaagad si EJ Power 'di ba, pinost ko pa nga, babanat kaagad siya. Kasi nga hino-hold niya yung tension hold. Yun yung cons nun. Ang cons nun is mabilis kang mag-flinch. In other words, mabilis kang parang tamang hinala ka, mabilis kang gumalaw or whatnot. Yung cons naman, kanina, ang pros naman ng tension release is that you can be more playful. Yeah, mas playful naman. I'll give you an example na perfect example to ng perfect usage ng tension hold at saka tension release. Backwards naman, dito nakikita natin yung efficiency rather ng taong magaling or perfectly executing yung tension hold sa taong nagte-tension release. Nakikita natin yan. Paano naman kung effective yung usage ng tension release laban sa taong nagte-tension hold? Kung familiar kayo sa Conor McGregor versus Jose Aldo, natalo ni Conor McGregor si Jose Aldo in 13 seconds in just one punch. Bakit po? Dahil dun sa mental breakdown, sa mind games na ginawa ni Conor McGregor way before the fight happened. Si Conor McGregor, siya may tension release. He's playful, he's just playing around, just goofing around. Talagang he's getting into the head of Conor McGregor in a very playful and sadistic way. Si Aldo naman, si Jose Aldo, siya naman yung may tension hold. Kaya nung face-off nila sa weigh-in, umamba ng konti si Conor McGregor. Nakita niyo nag-flinch kagad si Jose Aldo. Nabasa yun ni Conor. Kaya nung laban nila, alam niya kagad na kapag umamba ako galing dito, sa ka-counter ng kanan si Jose Aldo. So nabasa niya kagad yun. Kaya nung laban nila, binenta niya yung isang move, sumuntok ng kanan, just as he expected si Jose Aldo, kumounter siya ng left straight or left straight. Tulog, tinamaan, di ba si Aldo. So, bottom line dito is that effective po yun both. Alin man doon. Ang pinag-usapan lang dito is swak ba sa character mo? Tama? Ngayon, hindi swak sa character ni Romano yung tension release kasi hindi siya ganon. Hindi naman talaga siya yung parang si Shehi. Yun ang malakas talaga sa tension release. Di ba? Hindi siya parang ganon kasi nga yung tough and aggressive eh. So, nung nilagay siya sa kabilang banda ng posisyon, nagbe-breakdown siya, hindi siya familiar on that terrain. Kaya nag-meltdown si Romano. So, I don't think this is anything about Romano's pen game. I don't think that he is under prep. I don't think so. To me, this is more of how well EJ played out yung kanyang psychological warfare games dito kay Romano. And it was executed very, very well. Kaya ako, 1 and 2, EJ Power. Pero syempre, respect pa rin kay Romano. Pakinggan natin yung third round nila. Dinamay niya pa yung English battle ko sa US. Nagyayabang pa siya. Tanong ko lang, may naintindihan ka ba? Pati asawa kong buntis, dinadamay niya ng walang pakundangan. Okay lang, idamay mo, wala naman tayong pinag-usapan. Pero dahil sa ginawa mong yan, isa lang ang akin na patunayan. Ikaw ang perpektong ehemplo ng tatay na hindi ko tutularan. Alam mo, kayo ni J. King, meron kayong comparison. Yung anak mo, kamukha niya, yun yung comparison. Ano ba naman yan, J. King? Di ka nagsusuot ng proteksyon tuwing pumapasok ka sa pekpek? Ayan tuloy, nadali ka na naman ng walang helmet. Pero bad trip daw sa'yo si Arik.
May toyo ka daw sa ulo. Paano yung tali daw ng longganisang binili niya? Putang ina, may yoyo pa sa dulo. Pero magaling daw siya magluto. Wannabe na Walter White. Bukod sa longganisa, may isa pa siyang specialty. Battered wife. Di ba pinagmamalaki mo pa palagi na pinag-aral mo si ate? Kung bubugbugin mo lang din pala siya, sana pinag-aral mo na rin ng karate. Pero may bago na daw siyang shota. Hi! Miss, mag-iingat ka na ko. Iba trip niyan kapag palo. Malalaman mong nang bababae yan pag may nakita ang lipstick sa kamao. Miss, sa bago nitong shota, te, iwan mo na to hanggat maaga, yan ang aking suhestyon. Iniwan na nga din ng mga tropa yan para wala na lang yung tensyon. Iniwanan ng asawa at anak para sa sarili nilang proteksyon. Ano, patayan ko na din ba to ng ilaw? Wag na, matagal na tong naputulan ng koneksyon. Sinabihan mong adik si Zaki. Adik ka naman din. Iniwanan daw ng asawa niya si JD. Nilayasan ka na din. Binabato mo lang sa iba lahat ng di mo kayang tanggapin. Ang sarap mong sapakin. Paano ka ba magsulat, ha? Nakaharap sa salamin? At may laban ka next week sa kabila, di ba? Naks! Daming bitbit. Sasalangan yung gasol pagkatapos tsupain yung incheck. Hindi lumubog yung panga mo dahil sa kakahit-hit. Gago, lumubog yung panga mo dahil sa kakasipsip. Yung buhay mong sala sa init, sala sa lamig, hindi na mag-iiba. Ikaw yung parameter ng mga MC dito kung naghihirap na ba sila. Wala ka na nga narating na stuck ka pa sa sarili mong mundo. Habang ako pabalik-balik at makakalipad kung kailan ko gusto. Sa liit kong to at sa taas mong yan, sana nakuha mo yung punto na kahit anong tangkad mo, hindi mo kayang dakmain yung taas ng naabot ko. Ibibigay ko naman sa'yo yung respeto mong hangarin. O yuyuko ako sa'yo. Nakatingala nga lang sa akin. Tingin mo ba, nakakalamang ka dyan sa katangkaran mo? Gago, ikaw ang pinakamalaking kahihiyan sa larangang to. Di ko maintindihan si Enigma. Bakit binalik ka pa sa liga? Ang tigas mo kung sasabihin mo nakabilang ka sa mga may tira. Sa sarili mo ang story ay hindi ka naging bida at ang pinakamasakit, wala kang naging prime era. Tingnan natin kung makulangan kayo sa bagong ako. Kada laro tsak karumal-dumal yung tagpo. Siguradong balik sa pagbabatak to. Sa tindi ng pighati niya na matatamo. Sa sobrang dami mong kakailanganin bato, sasanla mo na rin pati kaluluwa mo. Kaya yung pangalan nito ni Iho, paiguhitan na sa poster. Ngayon parehas na kayo ng karir mo na hindi na makaka-recover. Kaya sino susunod? GL? Ba't ko titirahin yung putang inang yan? Para lalo mag-viral ng sagad? Ito nga nagmamataas, pinabagsak ko downward spiral palapag. Ikaw yung shortcut ko, patungo doon sa title kong hangad. Dahil sa sobrang taas nitong nagawa kong talunan, diretso finals na agad. Ang pagiging kampiyon ay parang pagiging sober. Hindi mo na yan mararanasan. Ang dapat dito sa Romano, bigyan ng tadyak na malaspartan. Hanggang tumilapon ka sa pinakamababang baitang ng hagdanan at dun mo ako panoorin magkampiyon sa unang beses na pagsala. Game! Hirap kailangan to no? Hirap kailangan no? Ops. This is a very important cue, okay? Very important cue. Merong admission si Romano, involuntary yan, no? Sabi niya, ang hirap kalaban nito, ha? And may kita nyo, mahalagang mahalagang punto to, tandaan nyo to, itong part na to. May kita nyo, sumenya si Enigma kay EJ. No? Tingin nyo. Hirap kalaban no? Kita nyo? Kita nyo yan? Yo! Kita nyo. Hirap kalaban hirap kailangan to no? Hirap kalaban no? Kita nyo? May meaning yan. Yo! Game!
Real talk, si Invictus pa mismo nagsabi, panay daw ang hingi niyan kay Lanceta ng ideya na panlaban. Real talk yan, tol. Sa bagay, ganyan talaga yung power para gumana, maghahanap yan ng saksakan. EJ Power o EJ Florentino, kilala lang natin sa pangalan. Kung sino si EJ at buong pamilya niya ngayon natin pag-usapan. Game? Sa pa, game! Tutok mo yung camera, Kuya Kebs. Para sa inyong kaalaman, mahilig to ma-personal men eh. Wala akong pakialam sa panalo basta masabi ko to sa'yo. Ganun kakupal, men. Para sa inyong kaalaman, eto si EJ. At eto yung nanay niyang si Telma Florentino. Tama? Tama yan, hindi pwedeng hindi. Yung pagpapalaki niya sa'yo, sobrang useless body. Eto naman si Telma at yung stepdad niya na US Army, tama? Napagtutugma nyo na. Ha? Eto naman yung stepsister niya. Eto yung stepsister niya na si Stella. Stella, men. Kilala mo to? Dinamay mo yung anak ni Poison, pero sa kapatid mong bata, pwede na ako magpigil dyan. Hindi naman ako tulad ng army na to na para mag-step up lang sa turna, mandadamay ng batang sibilyan. Kaya balik tayo sa ina mo, tang ina mo. Gusto mo to, di ba? Ha? EJ, tanong lang. Ano kaya itsura ng nanay mo habang kinakantot siya ng kano? Tignan mo! Ano kaya itsura ng nanay mo habang tinutsupa niya yung kano? Tignan mo! Tangina ka, stepdad mo, kano? Wala kang tatay, ah. Kawawa naman si Igan. Binubuli mo pa si Poison, parehas lang kayong iniwan. Mga walang tatay. Tangina no? Dapat hiwalay Facebook ng mga walang tatay Sayang! Sabi pa naman ng mga fans mo, yung nanay mo malalim ng araw. Kaso yung corona ni mama, hindi niya maaring maagaw. Lumaki ko sa hirap, wala akong pake. Kung tingin nyo sa amin mababaw, at least pinapakain sa amin ni mama, hindi galing sa kano, gago! Tangina mo, real talk yun, men! Palamunin kayo ng kano, real talk yan, alam mo sa sarili mo yan, men. Kaya pala wala ka rin sa family feud. Kasi hindi complete ang family, dude. Kaya naknak! Sa pa, naknak! Anong huster? Wala nang dadating sa bahay. Imbis abangan nyo ko, abangan nyo tong idol nyo kung kailan babalik yung tatay. Tangina, damay pa natin si John na may Florentino. Misis mo yun, di ba? Tanyag na pokpok sa Colorado. Kinakantut siya ng stepdad mo pag may training ka sa kampo. Kawawa naman si EJ. Buntis siya ngayon, di ba? Buntis siya, tol. Kawawa naman si EJ. Kay Jonah may hindi siya nalalaman. Habang siya gumagapang sa gubat ni Jonah may ibang gumagapang. Ganun ba yun? Ha? Kaya bilang gante, tangina, yung nanay mo kakantutin. Titi ko di lalambot. Yeah! Pek-pek niya papapakin. Sa harap ng stepdad mong supot. Kalaban niya ay pating. Ibang klase maghayop. Maaalala mo batas. Ngayong ina mo kinakantot. Yeah! Ala, patay men, walang masabi oh. Sakit na ba? Sakit na! Talagang masakit yan, EJ. Damahin mo to, tangina ka. Okay lang sa akin mawalan ng karir kaysa naman sa pamilyang hindi buo, kaya huwag kang magpabida. Balik tayo sa sulat. Kasi ako, tol, lumaki kong hindi umaasa sa magulang. Real talk, men. Lumaki kong hindi umaasa sa magulang. Umabot ng kolehiyo, pinag-aral lang sarili sa sarili kong paraan. Ikaw, nakatungtong ka ng kolehiyo dahil sa magulang at magulang ka na ikaw pa rin sinusuportahan. Tama! Ako'y sumikat na laos, nawalan muling nagkaroon, niniwanan, nalulong. At ang gusto kong ipabatid, na kung nagkapalit tayong dalawa, kaya mo kayang makabalik?
Natural hindi, tol. Kasi palamunin ka na nga lang sa Colorado, sinama mo pa yung asawa mong biek. Ako, nasa akin yung nanay at anak ko. Nag-iisang takbuhan ng mga kapatid ko paggipit. Nung batch namin, ako pinakabata, pero pinaka-ahead to mag-isip. Pinakita ko lang na mapa-battle rap o totoong buhay, hindi ka sa akin hihigit. Walang tatay! All right. So that is the third round. I think that's pinakamagandang round ni Romano. Okay, let's talk about EJ's third round muna. Ito yung mga angles niya. Rebuttal, luto, relationship, tapos yung personal siya, height, tapos nag-call out dito si EJ. No? These are the lines naman na nagustuhan ko kay EJ on this third round. Sabi niya, alam mo kayo ni J. King, meron kayong comparison. Yung anak mo, kamukha niya. Yun ang comparison. Compare tsaka son, di ba? Comparison na meron kayong pagkakatulad at merong yung compare tsaka ang galing yung pagkakatulad yung meaning ng comparison, 'di ba? Pagkakatulad tapos yung anak mo kamukha niya. Yun ang inyong comparison. Anak ng kumpare mo, comparison, nakakatuwa, ang galing. Ang galing ng wordplay dun. Tapos sa second line sabi niya, "Sinabihan mong adik si Zaki, eh, adik ka din. Iniwanan daw ng asawa niya si JD, eh, inilayasan ka na din. Binabato mo lang sa iba lahat ng di mo kayang tanggapin, ang sarap mong sapakin, paano ka ba magsulat ha, nakaharap sa salamin." Grabe ito yung pinakamalakas na real talk ni EJ dito sa third round. Dahil, ang inaano niya dito is, 'di ba yung mga adik kasi meron silang, in denial stage tsaka yung mga false accusation, 'di ba? They play the blame game and all that. So, nagdo-double down siya dun sa pagiging addict ni Romano. Kaya yung mindset daw ni Romano ganun is because he is, an addict and nag-aano yun, kumbaga nagiging evident, lumalabas, obvious sa kanyang mga actions, sa kanyang mindset, sa kanyang mga accusations, sa kanyang mga reasonings, at saka sa kanyang mga justification. He is, in denial stage at saka kaya sobrang evident yung false accusation. Kaya papapansin niyo yung parehong ginamit niya, 'di ba? Yun yung layer nun, yun yung entendre nung buong, context nung punto nung sinasabi dito ni EJ Power. Kaya kung mapapansin niyo, yung parehong ginamit niyang example parehong mga addict na inaakusahang addict si Zaki tsaka si JD, 'di ba? Tapos sabi niya, dito, iniwanan daw ng asawa niya si JD, eh, nilayasan ka na din. Binabato, kita niyo yung choice of words. Ito yung brilliance ni EJ Power for me, na showcase niya all 3 rounds. Yung kanyang mga choice of words. Yung brilliance, magaganda yung mga choice of words niya. Frontliner, ngayon, binabato. 'Di ba? Binabato, double meaning siya ng example. Alam mo na yun. Binabato, Zaki, tapos JD. Tapos, yung 'di ba, yung pagiging addict ni Romano, sabi niya, paano ka ba ang sarap mo sapakin, paano ka ba magsulat ha, nakaharap sa salamin. So, ayun nga yun. And yung pagharap sa salamin is also, also, ang double meaning niyan is, how, yun yung, yan yung reason kung bakit ganito yung kinalalabasan ng sulat mo, pero nandyan din yung reason kung paano mo mapapabuti yung sarili mo, 'di ba? Sa yung kanta nga ni Michael Jackson na, 'di ba? Man in the Mirror, na for you to change, para makakita ka ng change, has to start with the man in the mirror within you. Yun yung gustong yun yung the other side of the coin na gustong i-execute dito ni EJ Power, na for Romano to get better and change, kailangan niyang harapin yung tao dun sa salamin. Very nice. Third, sabi niya, yung buhay mo sala sa init, sala sa lamig, o sala sa init, alam niyo na yon. Double meaning na yon, sala sa init, sala sa lamig, na mag-iiba. Ikaw yung parameter ng mga MC dito kung naghihirap na ba sila. Grabe, ang sakit nito mga sinasabi ni ako, I let go of yung mga nakakatawa na pero bakit ito yung mga sinulat ko? Ang daming magagandang linya dito talaga, ni EJ Power. Pero ito yung mga napili ko. Bakit? Kasi these are the ones that really aligns and empowers yung objective ng round na ito ni EJ Power. Kasi ang objective niya talaga dito is talagang total annihilation. Real talk na. Ito na yung personals. So to me, yung mga jokes and all that bars, magaganda yon. Pero ano ba yung
punto, ano ba yung ano mo ina-achieve mo dito sa round na 'to? And these are the lines for me that supports and perfectly embodies that objective. Yan, katulad niyan. Grabe, yang buhay mo sala sa init, sala sa lamig. Alam niyo na ibig sabihin niyan at saka yung entendre ng sala sa init, sala sa lamig. Ikaw yung parang ikaw yung parameter ng mga MC dito kung naghihirap na ba sila. Imagine yung parameter, ibig sabihin ikaw yung sukatan. Kapag naghihirap na ba sila, parang kapag napunta ka na sa level ni Romano, sobrang naghihirap ka na, gano'n. Kumbaga yun yung worst state, Romano state. Grabe, 'di ba? Ang sakit. Okay, eto naman tayo sa third round ni, Romano. Ito yung angles ng ano niya, ghostwriting at saka personals, dalawa lang. And in his third round, isa lang yung naisulat ko rin na to me, no, quotable or worth noting, no? Sabi niya dito, "Sayang sabi pa naman ng mga fans mo yung nanay mo malalim ng araw kaso yung corona ni mama hindi niya maaaring maagaw, lumaki lumaki ako sa hirap wala akong pake. Kung tingin mo saan mababaw at least pinapakain sa'min ni mama hindi galing sa kano." So, excuse me, ubo lang ako. So, eto naman sa'kin yung pinaka malakas na linya ni Romano that perfectly embodies yung objective ng kanyang round, 'di ba? Kasi ang objective ng round niya is ipamukha sa tao at kay EJ Power na ikaw ay sabit ka lang, 'di ba? Ampun ka at yung pamilya mo, 'di ba nga yun sa kano, all of that, yung personal. So, sa akin ito yung pinakamagandang ano, fake out method kasi at least ang normal na rhyme na dapat dito, 'di ba, sa'min ni mama hindi galing sa nakaw kasi nga galing sa mababaw yung rhyming, ta's galing sa kano. So, to me ito yung pinakamagandang ano, linya ni Romano on this third round. Alright, another thing, okey na nagustuhan ko pala, yung Batas impersonation. For you guys na matagal na nakasuporta at nanonood dito sa content natin, you know guys na si Batas po ang aking ano, favorite. Kung hindi niyo pa alam, si Batas ang aking favorite na battle MC. I just like his character and yung reference niya and flow niya and all that. I know that sounds odd, right? But I like his mental games as well, yung psychological niya and all that. So, I love that. I love yung Batas impersonation. Siyempre, bias ako doon dahil favorite ko si Batas. Um, for me, ito sana yung ano, strongest round ni Romano. Honestly, I was about to give this to Romano kung nagtuloy-tuloy siya dun sa anggulo niya ng personals. Kasi ang bibigat na eh. He was taking over in the first half, at least to me. Kaso nung binali pa niya ng second half, di ba nung stop siya ng for quite a while, di naman ganun katagal, pero nag-stop siya para itawid na dun sa next ano niya, angle niya. Doon parang doon pa niya binitawan. He was already taking over sana eh. Kaso if you look at it, mas kumpleto yung yung third round ni ano ni EJ Power than kay Romano dahil nga ang ganda nung simula tapos lumayla yung kalahating ano, kalahating part. Ngayon, pag-usapan natin yung sinabi ko sa inyo kanina na, "Oy, tandaan niyo 'to, sumenya si Enigma." Napansin niyo, maski si Enigma napansin na yung obvious na kanina pa natin pinag-uusapan dito, which is the tension, yung tension hold na ginagawa at saka yung psychological warfare, talagang pressure cooker ni EJ Power si Romano sa mind games. Kaya si Enigma napansin yun, sumenyos na siya na ano, kapag mag-speed si Romano, at least play along. Play along. Kaya pag mapansin nyo, go back to the third round, yung demeanor, hindi yung composure, yung demeanor ni EJ Power sa third round is ibang-iba na. Nakangiti na siya, he's riding along, 'di ba? Hindi mo na mararamdaman yung tension sa kanya unlike first and second, lalo na yung second round. Hindi mo na nakangiti na siya and all that. And that is because si Enigma, sinignal siya na chill out. At si Enigma, kinakabahan na something might break out of this battle. But then again, yun yung pinaka ano, highlight netong ano na 'to, netong, third round na 'to. Ang lakas talaga ng ano, mga 1-2 at saka yung 1-2 punches ni EJ Power lalo na yung mga one-liner niya kagaya ng mga yun ang ano, yun yung, tawag dito, yun ang comparison, 'di ba? Yung kumain ng Mentos, 'di ba? Ang lakas. Siguro
na-edge talaga dito ni EJ Power, overshadow talaga si Romano in the aspect of psychological at saka yung mga intangibles ng isang battle rap or presentation. I wouldn't say na um I wouldn't say naman na walang kwenta si Romano dito, no? Classic Romano 'to, talagang sobrang effective lang ni EJ Power kaya hindi niya na-spit ito the way that he should be at nakita natin na talagang very, very, affected siya ng nangyari. And props pa rin kay Enigma at least 'di ba, yung third round mas naging parang welcoming na si EJ Power 'di ba, mas parang ina-accept niya na, nakangiti na siya kahit personal. Kung tutuusin yung third round yung pinaka-personal sa yung dapat yung pinaka ma mabigat at masakit, eh. Pero siguro napansin din alam din ni Enigma na ito na yung pinakabobomba si Romano, baka kung anong mangyari dahil nga sa pinapakita ng ni EJ Power. Kaya sinenyasan niya na. Pakinggan natin yung ano, yung judging. But for me, all three rounds, I hate to say this, pero body bag talaga. Pinakadumikit yung first half ng third round ni Romano, pero all three rounds as a whole, body bag. Very exciting to yung EJ Power tsaka kay GL. Pero pakinggan mo natin bago ako magsasabi. Unang versikulo 12, EJ Power vs. Romano, mag-i-ace 1 beses para sa kanilang pareho at para sa laban na yun. Oh. Boto ng Urado, 7-0, advancing sa tournament, magigay para kay EJ Power. Ayun, 7-0. Now, I'm very excited sa GL versus sa EJ Power. Bakit? Kasi kaya naging effective tong style na 'to ni EJ Power dahil nga sa personality or sa persona ng isang Romano. Pero how would he react kung yung makakalaban niya is equally charismatic? And I would dare say this. I know some of you might hate me, pero I would dare say this. He's going to face on GL an equally charismatic guy and someone who is more technical in terms of pen game. Mas malakas ang sulat at elegante ang sulat ng isang ng isang GL. Alam natin 'yan. Kukumpara natin kay EJ Power. But yung intangibles, how would it play out? Kasi mas malakas yung character na pinapakita ni EJ Power. How would he be able to use that? Yung solid showcase ng kanyang ginagawa. Will he be equally effective? Malalaman natin yan when they battle September 21. Alright, so I hope that you enjoyed this one. Alam ko medyo mahaba, but thank you so much. I enjoyed this. Ngayon nakita ko why this one is really sobrang 1.6 million, 5 days. It's very entertaining, especially for someone like me who loves psychology and all that. I hope that you enjoy this. I love you all. See you in the next video. Bye bye, guys. Shout outs.